Hello kabibigo! Welcome back sa ring bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebag-lebag na tao with evidence. Naku po, Sandro Marcos umiyak sa pasabog ni Zaldico. Tinawag pa ni Sandro Marcos si Zaldico na bagong hero ng DDS. Hala ka! Nung hindi pa ito sumabog ang issue na ito, friendship kayo ni Zaldico. Pero ngayon, hindi na kayo friendship ni Zaldico, tinawag mo na Sandro Marcos na bagong hero ng DDS. Bakit? Kasi binulgar kayo sa kung mga anong klaseng insertions, 50 billion insertions. Kasi pinasabog ni Zaldico ang mga baho nyo, kaya tinawag nyong bagong hero ng DDS si Zaldico kasi hindi na siya kaalyado nyo. Hindi na si Zaldico ay kasama sa inyong mga iniisip at inyong mga galawang corruption. Nako po, yan mga kabibig ang ating pag-uusapan ngayon at yung mga ibang komento ng mga netizen tungkol sa pasabog ni Zaldico laban kay Sandro Marcos. Take note, for 3 consecutive years, 50 billion pesos daw di umano ang budget insertions ni Sandro Marcos. At ito ang hamon ni Zaldico. Nilagay ko na, pinost ko na mga dokumento kung saan in-insert ni Zaldico ang gusto ni Sandro Marcos. Sabi pa nga ni Zaldico, nagalit yan si Sandro Marcos sa akin kasi kulang ng 8 billion pesos yung insertions niya. What? Grabe naman. Nako kabibig, eto. Pero, nagsalita si Sandro Marcos. Of course, mag-deny talaga yan kabibig. Sino bang sinungaling? Sino bang magnanakaw magsabing aaminin niya lahat ang katotohanan? Of course, mag-deny talaga si Sandro Marcos. Okay kabibig, saan kayo maniwala? Sandro Marcos or Zaldico? Kayo na bahala ko. Eto kabibig ang statement ni Sandro Marcos hinggil sa pasabog ni Zaldico. Grabe. Ito kabibig, oh. Ito ang sabi ni Sandro Marcos. Sayin natin ha. Press statement of Majority Leader Ferdinand A. Marcos. Anyone can sit in front of a camera from abroad and spew lies. The statements from the newly crowned champion of the DDS cabal, former Congressman Zaldico, are frankly as fantastical as they are false. Oh, ang bagong champion ng mga DDS. Uy, bakit DDS lang? I-include mo naman ang kakamping, Sandro. Nakalimutan mo nga ang mga kakamping din ay nananawagan ng accountability and transparency. Hala ka, parang I smell something fishy. Yata to parang ang mga kakamping ay love na ni Sandro. Kasi na-mention sa statement ni Sandro, mga DDS lang. Hala ka. Is it true na Unipink? Sabi pa ni Sandro, I hope that the public can be reminded that we are talking of a person with no credibility whose vested interests are to release these videos to destabilize the government. Destabilize ba? Or ang video na nirelease ni Zaldico is to inform the public kung ano ang kinalaman. Hindi naman destabilization kasi hindi naman nanawagan si Zaldico na mag-resign kayo. This is someone who our kababayans know how to be architect of this mess, yet continues to insult their intelligence by saying wala siyang nakuha. Yun din. May punto din si Sandro Marcos na unbelievable na sinabi ni Zaldico na wala siyang nakuha. Hindi ako naniwala doon. Well, bahala kayo. Basta ako, hindi ako naniwala sinabi ni Zaldico na wala siyang nakuha. Di ba, Sandro? Napaka-imposible naman. Di ba? Di ba, Sandro? Naniwala ka, Sandro, na wala siyang nakuha. Hindi ka naniwala, Sandro, na wala siyang nakuha. Kasi alam mo kung magkano nakuha ni Zaldico. Ay!
Di ba, alam mo, Sandro Marcos, na may nakuha din si Zaldico. Same lang ba kayo? Evidently, the only path he sees for himself is one where he steers political chaos in the hope of escaping his own legal troubles. Gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administrasyon para maabsuelto siya sa kanyang mga krimen. Posible din. Posible ding tama si Sandro Marcos. In fact, the intel suggests he already struck a deal with those who stand to benefit from such a change. Ang sabi ni Sandro Kabibig na sa kanyang intel, nakipag-deal na daw si Zaldico sa mga taong gustong pabagsakin si BBM. Na kung magsalita daw si Zaldico at gawa-gawa daw ng issue na si BBM daw, si Sandro Marcos at saka si Martin Romualdez ay kanilang pabagsakin. So nakipag-deal na daw si Zaldico, sabi ni Sandro Marcos according to their intel. Ito pa. Congress is a collegial body and decisions are made through a process of election. Zaldico was removed as appropriations chairman because members caught wide of his insatiable greed and corruption, not because of the whim of any individual. The sagasa that he orchestrated in certain districts, such as Bulacan and other municipalities, speak for themselves. Sa aking mga kababayan, si Zaldico ay hindi po isang journalist or truth crusader. Siya po ay isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hindi ito revelasyon, ito ay destabilisasyon. Yun ha? Yun ang statement ni Sandro Marcos. So depende na sa tao kung saan sila maniniwala, kay Zaldico or kay Sandro Marcos. Nasabi ni Sandro Marcos, base sa kanyang intel, na ito si Zaldico ay nakipag-deal na daw di umano sa mga taong gustong pababain ang kanyang ama. Pero ang sabi ni Sandro Marcos dito, sabi ni iba, naku, umiyak na si Sandro Marcos kasi wala na. Alam na si Zaldico daw ang bagong champion ng mga DDS. Nako, ano ba naman yan? Siya isang kriminal na umiiwas sa hustisya. Huwag po tayong magpabudol sa kanya. Hala ka? Huwag tayong magpabudol. Pero, in fairness ha, grabe ang mga pasabog ni Zaldico. May mga dokumento si Zaldico na sabihin nating posibleng nangyari, posibleng hindi, pero the document speaks for itself. Paano sasagutin ni Sandro Marcos yung mga dokumentong nilabas ni Zaldico? 'Di ba? Kabibig. Ito ha, according to Attorney Rowena Guanzon, may pasaring siya kay Sandro Marcos. Nako, Sandro Marcos. Sino daw si RR? Sino ba si RR? Ito. Attorney Rowena, take it away. Go. Hint. Sino? Si capital R, dun sa label sa mga maleta ni Zaldico na pinadeliver niya o dineliver niya sa bahay ni Martin Romualdez at bahay ni Bongbong Marcos sa Forbes. At sinabi ni Zaldico na nag-deliver din siya ng bilyong-bilyong pera kay BBM sa Malacanang mismo. Grabe. Kahit pala cocaine i-deliver mo dun sa Malacanang, pwede, ano? Kasi mali-maliit ang pera. Lalabas syempre yun sa... Ano ba yung tawag dun? Yung sa... Kuan ba? Yung X-ray, di ba? Oo, X-ray. Bilyon. Nakalagay sa maleta. R. Sino RR. Sino RR na yan? Rolls Royce. Nako, kung ako si Ralph Recto, ay mag-object na ako ha. Capital R. Pwede din. Romualdez Residence. Uy, diba? Pwede.
mga kababayan, sino ngayon paniniwalaan natin? Si Saldico, na isang fugitive from, sabi niya, injustice, o si Martin Luther Romualdez at si BBM? Isalim si Ngayon, si Sandro. BBM nakakita na ng fall guy Hala. at pinagpa-resign na si former Chief Justice Bersamin na kanyang dating Executive Secretary. Ooh. At hindi taga Malacanang ang tumawag doon, private person, Mhm. na ang kanyang initials din ay RR. Ano ba yung RR na yan? Tayaan nyo na yan sa loto. Masyado naman buenas yung RR na yan. Oh, yun ha. RR. Sino kaya itong RR na ito, mga kabibig? So, yun na nga. Yun ang statement ni Sandro Marcos na, oy, Zaldico, hindi mo mabibilog ang mga tao. Hindi ang mga tao ngayon ay niwala pa sa kay Marcos. Sabi ng Intel ko, nakipag-deal ka na. Nakipag-deal ka na sa mga taong gusto babagsakin ang gobyerno ng tatay ko. So hindi mo kami mabibilog, hindi mo kami mabubudol. Hala, speaking of budol, mga kabibig, paano kaya itong mai-explain ni Sandro Marcos itong mga pasabog na dokumento ni Zaldico? Ito 2025 kong Sandro Marcos Alfard, 23 billion amount of unprogrammed allocation projects. Nako, grabe. May Davao sa NAP pala, may Davao Cotabato. So may proyekto diyan na under the name of Sandro Marcos. Bakit naman po may Olonga po? Ito pa. Si Bunga Dumanhog. Halak, meron to. Drainage Canal in Lawag City. Ito pa, Ormoc City. Construction of Hagna Flood Control Structure, Ormoc City. 100 million? Nako po. Ito, saan ba ito? Baduang Bridge along Manila North. Halaka, ang dami pa. Halaka. Nako po. Vintar Ilocos, Barangay San Juan Sarat, impounding project Barangay Canaam, Vintar, Ilocos Norte. Sa Ilocos to ha. Ito ang mga taga sa Ilocos to. 2025 to. At ang dami, NAP page pa lang, meron talaga. So sana matingnan ito ni na Congressman, sino ba yun? Kiko Barazaga, tingnan nyo, di ba? Halak ka kabibi. Ito pa ha, sa 2025 to. Sa 2024, ito din. Tingnan nyo, 22 billion din. Di ba? Yan Manila North Road. Hala, saan to? Apayao, meron. Naku. San Isidro. Naku po. Kay Sandro daw to, mga inserts. Hanapin. Kung sinong gustong maghanap nito, hanapin nyo kung meron ba talaga to. 2024 to ha. GAA page, sa GAA. Yung 2025 sa NEP or sa NEP. Yung 2024 sa GAA. Tuo kaya itong mga kabibig. Puro Ilocos North, Misamis Oriental. Bakit ang layo naman nito? Davao de Oro. Meron. Davao de Oro to ha. Ang dami. Itong 2023, tingnan natin ha, saan to? Ang dami nito kabibig ha. Galing to kay kay Zaldico. Tingnan nyo. Manila, Surigao del Sur. Davao, Davao. Ka. Dami nito Di ba kita yung kabibig? Hindi lang pala sa Ilocos Norte, pati sa Davao, sa parte ng Mindanao, meron ding proyekto si Sandro under the budget insertion sa sa GAA. So yung 2020 Yung 2023 GAA, 2024 sa GAA, 2025 sa NEP. Ito ito naman listahan na insertion ni Congressman Sandro Marcos para sa GAA 2025. Yan ha. Ito Sandro Marcos 2024. Ito naman part 2 ito.
Tulad po ng akin nabanggit sa part 2 ng aking pagpapaliwanag sa totoong nangyari, narito po ang listahan ng mga insertions ni Congressman Sandro Marcos noong 2023. Pwede nyo sila i-check sa GAA at kung nagawa nga ba ang mga proyektong ito. Pero kung ako si Sandro, confident kung totoo man o hindi, at confident siya na itong mga proyekto nito ay existing at napagawa na lahat, ay hindi siya manginginig sa takot. Hindi siya iiyak. Diba? At i-deadma si Zaldico, deadma ko si Zaldico kasi totoo naman yung mga proyekto na gawa ko. Diba, kabibig? Pero, ano sa palagay yung kabibig? Diba? Bagong hero daw, champion daw, si Zaldico na mga DDS, sabi ni Sandro Marcos. Ano sa palagay niyo? Comment down below and don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan na talagang hindi na friends si Zaldico at Sandro Marcos. Talagang laglagan na talaga. Nilaglag na ni Zaldico si Sandro Marcos, nagpalabas ng mga dokumento na doon daw in-insert ni Zaldico ang mga gusto ni Sandro Marcos ng mga proyekto. Tapos, nagalit pa daw si Sandro Marcos kasi kulang. Ay, nako. Yun lang kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news nating pag-usap-usapan. Sino ang paniniwalaan nyo? Sandro Marcos na nagsabing may intel siya, na nagsasabing on deal na si Zaldico sa mga taong gustong pabagsakin ang gobyerno ng kanyang tatay? Or si Zaldico na nagsabing, may dokumento ako dito ha. Ito yung mga budget insertion si Sandro ha, 2023, 2024, 2025, a total of 50 billion. O kayo na maghanap kung meron ba ito or hindi sa GAA. At existing ba itong mga proyektong ito? Nako po. Comment down below. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.